Magandang gabi po. Heto na naman po ang inyong Adyoma sa mundo ng panulat at Ate Doris naman sa mundo ng salaysay na muling bumabati sa inyong lahat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Humaharap man sa mga problema at alalahaning nagpapahirap sa kalooban, isipin na lang natin na ang lahat ng yan ay makakaya nating lampasan. Mas marami po ang pagpapalang tinatanggap natin kumpara sa mga problemang dumarating. Kaya kapit lang at huwag mawawala ng loob. Hindi tayo pababayaan ni Big Boss. Makakaraos tayo. Claim natin yan. Una po sa lahat ay babatiin muna natin ang apo ni Friendship Marilu na si Mac William Reporas na nag-celebrate ng kanyang birthday noong October 1. Happy birthday, apo! Binabati ko rin po ang aking bunsong kapatid na nag-celebrate ng kanyang birthday last September 29. Happy birthday, Chengot! More happy years to come! Shout out po sa Team Lablab, Team Vibes at Team Premier. Hindi ko na po patatagalin pa ang inyong paghihintay. Sisimulan na po natin ang kwentuhan. Ang una nating kwento ay pinamagatang restroom. Dahan-dahang huminto ang minivan na sinasakyan ng 6 na estudyanteng manlalaro sa kahabaan ng kalsadang binabaybay nila. Kasama nila ang dalagang advisor at ang coach na nagmamaneho. Naitampal ni coach ang mga palad sa manibela nang makitang nakaturo na sa empty ang lalagyan ng gasolina. Ang mga nakalaban sa nilahukang paligsahan ang agad nitong pinaghinalaang gumawa ng kalokohan sa kanilang sasakyan. Napalunok naman ang advisor. Puro matataas na damo at mga punong kahoy ang nasa magkabilang gilid ng kalsadang nahintuan nila. At ilang oras na lang ay pakalat na ang dilim. Kakaiba ang lamig na hatid ng malakas na hangin. Nangangalisag ang mga balahibo nito sa magkabilang braso. Laki ito sa probinsya kaya habang lumilinga sa paligid ay unti-unti na rin itong kinakabahan. Ma'am! Pagtawag ni Red sabay turo sa isang gasolinahan. Parang nabunot ang tinik sa lalamunan ng guro. May kalayuan ang kinaroroonan ng gasolinahan, ngunit pag-asa ang hatid nun para sa kanila. Bitbit na ni coach ang galon nang sabihin ito na lamang ang bibili ng gasolina. Kasama ang isa sa mga estudyanteng lalaki. Naglakad na ang mga ito patungo roon. Walang dinatnang bantay sa gasolinahan ng dalawa. Wala ring tao sa loob ng mini-store. Naisip ni coach na iwan na lang ang bayad sa cashier. May mga pera naman doon. Naisip nitong siguro ay kabilang ang gasolinahan sa honesty store na nauuso sa ibang sikat na lugar. Naisip din nitong marahil ay may mga CCTV camera sa paligid. Sir,
Jijingle lang ako. Paalam ng estudyante, sabay turo sa gawing tagiliran ng gasolinahan. Sa restroom. Puno na ang galon at nailagay na ni coach sa cashier ang bayad, ay di pa rin bumabalik ang estudyante. Kaya sinundan na ito. Samantala, sa iniwang sasakyan, pabalik-balik sa paglakad ng adviser, naiinip na. Mag-iisang oras na'y di pa rin bumabalik sila coach. Ma'am, susundan din na. Kailangan nating magsama-sama. Nagkatinginan ng 5 estudyante. May ibig matawa at may takang-taka sa kilos ng teacher nila. Red, marunong kang magmaneho, di ba? Konti, ma'am. Itutulak namin ang van. Kontrolin mo ang manibela. Si Casey na lang, ma'am. Marunong din siya. Mas makakatulong ako sa pagtutulak. Sus! Ayaw mo lang mapagod si Casey eh. Kayo na ba? Nailing na lang ang guro sa kantyawan ng mga estudyante. Naisip niyang mainam nang nagbibiruan ang mga ito upang di magpanik. Tagaktak na ang pawis nila nang marating ang gasolinahan. Hinanap agad nila ang 2 kasama. Napansin nilang walang katao-tao sa paligid. May ilang sasakyang nakaparada, ngunit makapal na ang alikabok sa mga iyon. Nakatuwaan pa nga nilang isulat ang pangalan ng kanilang team. Ma'am, CR lang kami. Paalam ng 3 babae sa gurong nasa kabilang bahagi ng mini-store at patuloy na tinatawag ang pangalan ng 2 hinahanap. Habang sina Red at Casey ay nakasilip naman sa may pintuan ng tindahan. Nagbibiruan pa rin ang 3 babae habang naglalakad palapit sa restroom. Nang makapasok, umagaw agad sa atensyon nila ang dingding na puro salamin. Wow! Parang ganito yung paborito niyong puntahan ng boyfriend mo, besh! Biglang liko, sabay yuko. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Hindi na ituloy ng mga ito ang kantyawan. Seryosong nagkatinginan at saka malakas na nagtawanan. Hoy, Red, Mac! Lumang prank na yan ha! Isip naman kayo ng bago! Hindi na kayo makakalabas! Hindi na kayo makakalabas! Natigilan ang 3 nakatingin sa salamin. At halos sabay-sabay na paurong nang makitang unti-unting nagbabago ang refleksyon nila. Sa labas, Ma'am, wala pa po sila Melay. Susundan na. Hindi na. Dito na lang kayo. Ako na lang ang susundo sa kanila. Awat ng guro kay Red. Pagagalitan niya kasi ang 3. Ang bilin niya'y bumalik agad ang mga ito dahil hindi na maganda ang pakiramdam niya sa nangyayari. Hindi na nga nila makita ang coach at ang isa pa niyang estudyante pagkatapos ay dumagdag pa ang mga ito sa inaalala niya.
Ngunit gaya ng mga naunang pumasok sa restroom, hindi na rin siya nakalabas. Nainip na rin si Red at Casey, kaya sinundan na ang guro. Mabilis silang napaurong nang sa pagbukas ng pinto ay makitang umaalo ng malalapad na salamin sa dingding. Kitang-kita nila ang mga kasamang nagpipilit lumabas mula sa loob. Nakakulong ang mga ito. Sumisigaw, umiiyak, ngunit hindi naririnig. Anong ginagawa niyo rito? Para silang nakakita ng tagapagligtas pagkakita sa pulis na papalapit. Nangangatog at mangyak-ngyak nilang sinabi ang nangyari, ang nakita. Nangunot ang noo ng pulis. Lumarawan sa muka ang pagdududa sa kanila. Ipinasok sila nito sa loob ng mobile car at binili ng doon na lamang maghintay. Mula sa loob ng sasakyan ay napapanood nila ang pulis. Ang maingat nitong paglapit sa restroom. Ang pagdikit ng kaliwang tenga sa pinto. At pakikiramdam sa nasa loob. Ang pagbunot nito sa baril. Ang unti-unting pagbukas ng pinto. Ang dahan-dahang pagpasok. Hindi na maawat ang pag-iyak ni Casey nang hindi na makitang lumabas ang pulis. Niyakap ito ni Red at kalmadong sinabihang swerte pa rin sila dahil sila ay nakaligtas sa kung anong misteryong nasa loob ng restroom na yun. Habang magkayakap, ay napatingin sila sa salamin ng sasakyan. Ihing-ihi na ako. Pumili ka na ng makakain dyan sa mini store. Susunod na lang kami ng anak mo. Sabi ng ginang sa asawa. Hawak ang 4 na taong gulang na anak. Nagmamadali itong naglakad patungo sa magiging bilangguan. Ang ikalawa nating kwento ay pinamagatang Sit-Sit. Pakanta-kanta pa si Goryo habang naglalakad pa uwi. Karamihan ng nakakasalubong niya sa daan ay nangingiti na lang, habang ang ilan ay naiiling naman. Normal na sa mga ito ang makita siyang humahapay. Mas ikagugulat pa nga ng mga nakakakilala sa kanya kung makikita siyang hindi lasing. Tuwing hapon kasi, matapos niyang kolektahin ang basura ng mga kapitbahay at kumita ng kaunting pera, ay siguradong
Alak na ang laman ng kanyang mga bulsa. Pero kahit mahilig sa alak, ay masipag siya at mapagkakatiwalaan. Mabait at magalang. Madalas ay napagkakatuwaan siya ng mga bata at pinaglalaruan ng mga kakilala. Ngunit ni minsan ay di siya napikon. Kahit malasing ay hindi siya gumagawa ng gulo. Nag-iisa na siya sa buhay. Walang pamilyang uuwian sa nag-iisang barong-barong na nakatayo sa may gitnang bukid. "Ano, Goryo? Kaya pa ba?" Tanong ng isang kakilala nang makita siyang gumigewang sa pagkakatayo. Idinidilat ang isang mata at sinisipat ang daraanan. Nakangiti siyang tumango at saka itinuwid ang katawan. "Dapat kasi doon ka na lang sa bahay mo umiinom para hindi ganyang naabutan ka ng dilim sa kalsada. Baka mamaya sa pilapil ka na naman matulog." Umiling siya at nakangiting ipinakita sa kausap ang dalang flashlight. Oo siya, sige na. Umuwi ka na at matulog. Kumain ka na ba?" Nakangiti uli siyang tumango habang hinihimas ang tiyan. Nagpaalam siya sa kausap sa pamamagitan ng pagsenyas. "Oo, sige. Umuwi ka na." Sumaludo siya sa ginang at saka ngingiti-ngiting naglakad papasok sa bukid. Katwiran niya, kahit nakapikit ay makakauwi siya. Kabisado niya ang daan. Sisiw lang yon sa kanya. Nasa tapat na siya ng kawayanan nang maramdamang ibig umahon ang laman ng kanyang bituka. Kinantsawan niya ang sarili. Sayang ang alak kung isusuka lang. Sandali siyang namahinga. Sinagap ang malamig na hangin. Ngunit anong pigil man ang gawin, naglabasan pa rin sa kanyang bibig ang laman ng tiyan. Naiiling siya sa hirap. Pakiramdam niya'y bitukan na niya ang iniluluwa. Uhog, luha at pawis ay magkakahalo na sa kanyang mukha. Muli niyang ipinangako sa sarili na hindi na siya iinom. Ilang sandali pa'y nakaramdam na siya ng ginhawa. Kaya naman natatawa niyang binawi ang pinangako. Hindi na siya iinom ng marami. 2 boteng gin na lang. Pasipol-sipol na siyang tumayo at pinagpatuloy ang pahapay-hapay na paglakad. Nang makauwi, ipinagtimpla niya ng kape ang sarili. Ang natirang tubig sa takuring puro uling ay inihalo sa balding may tubig. Sandali siyang naligo. At nang matapos, sinimula ng inumin ng kape habang nakadungaw sa bintana. Mapait siyang ngumiti. Napakalungkot ng buhay niya. Kung maaari nga lang, ay sa kalsada na lang siya lalagi upang di maramdaman ang pag-iisa. Sa labasan ay may nakakausap siya. Ngunit sa loob ng barong-barong ay wala. Siya na rin ang nagpalubag sa sariling loob. Mas mainam na ang nagsosolo sa buhay kaysa naman magpakain ng di kaano-ano. Natawa siya sa sariling katwiran. Gaya ng pangkaraniwang gabi, lasing na naman siyang umuwi. Psst. Psst.
Nilinga niya ang pinagmula ng sumitsit. Idinilat niya ang mga mata at sinikap iyong hanapin. Nang walang makita, itinuloy na niya ang paghakbang. Nakakailang hakbang na siya nang may sumitsit uli. Psst. Psst. Huminto siya at nilingon ang kawayanan. Para kasing doon yun galing. Wala pa rin siyang nakita. Inihawi niya ang kamay sa hangin at saka itinuloy ang pag-alis. Psst. Hindi na siya lumingon pa. Binaliwala na lang ang sumisitsit. Iniangat niya ang braso at saka ito kinawayan. Iba sa pangkaraniwan ang naramdaman ni Goryo kinabukasan. Pakiramdam niya'y lalagnatin siya. Mabigat na mabigat ang katawan niya. Sa halip na mahiga at magpahinga, lumabas pa rin siya. Katwiran niya, lalo lang siyang magkakasakit kung ihihiga ang nararamdaman. Hindi binibaby ang mikrobyo. Kailangan daw buhusan ng alkohol para ma-deadball. Gabi. Pagewang-gewang na naman siyang umuwi. Nang matapat sa kawayanan, may sumitsit na naman sa kanya. Huminto siya sa tapat nun. Nilinga ang madawag na kinatatayuan ng mga punong kawayan at kunot noong pinagmasdan ang madilim na bahaging kinaringgan ng sumitsit. Sino ka mang siraulo ka? Lumabas ka dyan! Hindi mo ako matatakot sa pagsitsit na yan. Dala dito. Suntukan tayo! Natatawa niyang naihilamos ang palad sa sariling mukha at saka tumalikod nang wala pa ring makita. Pahakbang na siya nang may sumitsit uli. Psst, nakaramdam na siya ng inis. Hindi siya basta-basta napipikon. Kahit ginagawa na siyang katatawanan ay nakikisakay lang siya at di pumapatol. Pero iba ngayon. Masama ang pakiramdam niya. Pumihit siya at naglakad palapit sa kawayanan. Kung sino man ang nagtitrip sa kanya, ay makakatikim na. Nagkasalubong ang mga kilay niya nang makitang may lalaki sa may gilid ng punong kawayan. Nakayuko ito at nakaupo patalikod sa kanya. Nandiyan ka lang pala, ha? Mabilis niya itong nilapitan at marahas na hinawakan sa balikat. Anong problema mo? Kagabi mo pa ako pinagtitripan na. Umangat ang ulo nito. Nanlaki ang mga mata niya nang sa pagpihit nito paharap sa kanya, nakita niya ang sariling mukha. Lasing na lasing kasi siya nang muli kong makita. Hindi na nga makuhang magsalita. Puro senyas na lang ang isinagot sa akin.
Siguro nabilaukan siya ng sariling suka. Kaya na't may mga dumi sa dibdib eh. Kaya pala 2 araw na natin siyang di nakikita. Nandito pala sa kawayanan at Diyos ko, nangangamoy na. Umiiyak ka na naman. Langya talaga. Wala ka bang ibang alam? Naiiling siyang napabuntong hininga nang marinig ang lyrics ng kantang pinatutugtog ng kapitbahay. Nakatayo siya sa tapat ng bintana at nakatanaw sa labas ng apartment na inuupahan. Unti-unti ang ginagawa niyang pagigo sa laman ng hawak na tasa. Malamig na yon pero dahan-dahan pa rin ang ginagawa niyang pag-inom. Pakiramdam niya'y natutulungan siya ng matapang na butil ng kapeng na lusaw na kanina pa, na ang mapait ng lasa ang mamamayani at dadaigin ang pait na nalalasahan ng puso niya. Sandali siyang natigil sa paglago nang marinig ang pamilyar na linya, ang paulit-ulit na linyang kabisadong-kabisado na niya. Hindi pa ba ako sapat para sa kanya? Maganda naman ako. Sexy at makinis ang balat, malambing at maalaga. Ano pa ba ang hinahanap niya? Ginagawa ko naman ang lahat ng gusto niya. Kahit nagmumukha na akong tanga, sige pa rin. Huwag lang siyang magalit. Huwag lang kaming mag-aaway. Tapos nagagawa niya pa akong ganito eh. Bakit naghahanap pa siya ng iba? Ano pa ba ang gusto niyang gawin ko? Ano pa ba ang kulang sa akin? Pagmamaktol ni Yuri, ang best friend niya, habang sige sa pag-iyak. Sa sulok ng mga matay nakikita niya ang pabalik-balik nitong paglakad sa di kalakihang sala ng bahay niya. Nagtatagis ang bagang niya sa inis. Hindi na bago sa kanya ang ganitong tagpo. Replay na lang ang dialogue at eksena, gaya ng kantang naririnig nila. O tama yatang sabihin, naririnig niya lang. Dahil abala ito sa pag-iyak at pagse-self-pity. Sa libo-libong pagkakataon na tayo'y nagkasama, iilang ulit pa lang kitang nakitang masaya. Naiinis akong isipin na ginaganyan ka niya. Hindi ba niya alam ang iyong tunay na halaga? Humigpit ang pagkakahawak niya sa tenga ng mug. Sapul na sapul siya ng kanta. Tila nananadya ang singer na patamaan siya. Gusto na niyang sugurin ang buwakang ina at tarantado nitong boyfriend. Pasabugin ang makapal nitong mukha. Iumpog ang ulo sa mga haligi ng building ng bago niyang project. Gusto niyang ipasok ang buo nitong katawan sa cement mixer na gamit ng mga tao niya at gawing pampatibay sa mga poste para kahit paano ay magkaroon ito ng pakinabang. Tinignan niya si Yuri, ang kababayan niya, ang kaklase noong college, ang muse ng basketball team nila, ang nag-iisang babaeng pinangarap niya at pinapangarap pa rin hanggang ngayon. Ang maganda, simple, inosente at malambing na dalagang naging inspirasyon niya mula pa noon. Ang babae, pinahahalagahan niya
at iniingatan samantalang binabaliwala at sinasaktan lang ng iba. Habang ang gusto niya ay mapasaya ito, pinaiiyak naman ng lalaking ginusto. Ano ang gagawin ko, Buns? Hindi ko makakaya kung mawawala siya. Mababaliw ako. Mamamatay ako. Mahal na mahal ko siya. Buns. Muli na namang kumirot ang puso niya. Pakiramdam niya napupunit ang dibdib niya sa mga sinasabi nito. Nasasaktan siya sa tuwing maririnig kung gaano nito kamahal ang walang kwentang lalaking yun. Bakit si Lemuel pa ang minahal nito? Bakit hindi na lang siya? Franz. Tawag nito sa pangalan niya. Puno ng pakikiusap, ng pagmamakaawa. Hayaan mo, kausapin ko siya. Gusto niyang sapakin ang sarili sa naging sagot. Hindi na siya nagulat nang mabilis itong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Otomatikong umangat ang kamay niya at dumapo sa likod nito. Marahan iyong tinapik, buong ingat na hinaplos upang maihatid ang pagmamalasakit niya at ang mensaheng gagawa siya ng paraan para masolusyonan ang problema nito. Buns, dito muna ako. Okay lang ba sa'yo? Kamuntik na siyang magtatalon sa tuwa. Alam niyang panandalian lang ang nararamdaman niyang saya, na ilang linggo o ilang araw lang ay posibleng magkaayos na ito at si Lemuel. Nababalik na ito sa apartment ng boyfriend. Gayunpaman ay masayang-masaya pa rin siya. Paulit-ulit niyang pipiliing makasama ito kahit sandali lang upang muling bumuo ng magagandang alaalang pagkukunan niya ng inspirasyon sa mga araw na di na to kasama. Dahil kay Yuri, natutunan niyang maging masaya kahit nasasaktan. Ganyan niya ito kamahal. Tinupad niya ang pangako. Sinadya niya si Lemuel sa tinatambayang bilyaran at kinausap ng masinsinan na naman. Hindi niya alam kung saan hinuhugot ang pagpipigil na pasadahan ng kamao ang mukha nito. Hambog ito. Puging-pugi sa sarili. Yan ang nakikita niya sa kilos at tono ng pananalita nito. Kung nakamamatay lang ang pagmumura, matagal na niya itong napatay. Ngiting aso ang isinalubong nito sa kanya. Pinagsabihan niya ang sarili na huwag na lang pansinin ang pagmumukha nito, na mahal ito ng tanga niyang best friend. Mahinahon niya itong kinausap. Ramdam niya ang pamamanhid ng kamao sa higpit ng pagkakakuyom. Bawat bitiw ng maangas nitong sagot ay nakakapikon. Kung di niya lang inaalala ang mararamdaman ni Yuri, baka pati ang tako na kinakaskasan nito ng tisa ay naipalulun niya rito. May nalalaman siya sa taekwondo at boxing. Kung ito lang ang kalaban o kahit tulungan pa ng mga kabarkada, basta isa-isa lang, ay siguradong manghihiram ng mukha sa aso ang mga ito. Alam ni Lemuel at ng mga kasama ang bagay na yon, kaya kahit paano ay nangingimi sa kanya.
Nagbuga siya ng hangin upang pahupain ang paggulo ng dugo. Pinasadahan niya ito ng tingin. Tinanong sa sarili kung ano kaya ang nagustuhan dito ni Yuri. Gwapo? Macho? Bad boy? Hindi niya maintindihan kung bakit cool at exciting ang pakahulugan ng kaibigan sa karakter nito. Puno ng tato ang mga braso at leeg nito, pati mga binti at hita. May butas na kasing laki ng piso sa magkabilang tenga. May hikaw sa dila at dulo ng magkabilang kilay. May mga nakikita siyang may tato at may hikaw, pero mabango at artistic tignan. Maganda magdala, pero ito yung tipong bugbugin. Yung umaapaw sa kaangasan, kaya inaabangan sa kanto para gulpihin. Ganon ang dating nito sa kanya. Pinagalitan niya ang sarili. Foul na, ang ito ay husgahan. Kaya hindi niya gusto ang forma nito dahil ito ang ginusto ni Yuri at hindi siya. Isang pasimpleng inhale-exhale ang ginawa niya at saka ipinaalam na nasa bahay niya ang kaibigan na doon ito puntahan. Tinatamad itong tumango. Parang napipilitan lang siyang pakiharapan. Sinaway niya uli ang sarili. Bias lang talaga siya at palaging negative ang pakahulugan sa mga kilos nito. Yun ang mas gusto niyang isipin para kahit paano'y mabawasan ang inis niya. Napamura siya. Nakasanayan na rin niyang lokohin ang sarili. Kabilang sila ni Yuri sa listahan ng mga tanga sa pag-ibig. Alam nila ang tama, pero di magawa. Alam namang mali, pero di maitama. 2 araw lang ang lumipas ay nadatnan na niya si Limuel sa apartment niya. Makislap na ang mga mata ni Yuri. Matamis ang ngiti. Ngumiti siya nang ito ay magpaalam. Nakangiti pa rin siyang kumakaway. Pero ramdam na ramdam niya ang kirot. Napakasakit na naman. Ilang buwan pa ang lumipas nang muli niyang makita si Yuri. Pumanik agad ang dugo sa ulo niya nang makitang namamaga ang mata nitong may black eye. Basag din ang nguso at puro pasa ang katawan. Dala ang baril. Sinugod niya si Limuel. Ilang araw pa ang lumipas. Lakas loob niyang tinungo ang simbahang kinaroroonan ng kaibigan. Palihim siyang sumilip. Minsan pa'y gusto niya itong makita. Delikado mang makita ng mga pulis ay pinuntahan niya pa rin ito. Nakatayo ito sa harap ng magarang ataul. Umiiyak. Naigtad siya nang lumingon ito sa kinatatayuan niya. Nakita niya ang matinding galit sa anyo nito. Pumapatak ang luha sa nanlilisik na mga mata. Tila napako ang mga paa niya sa kinatatayuan. Nang sumugod ito palapit sa kanya. Hayop! May lakas ka pa ng loob magpakita rito!
Huwag kang kikilos ng masama. Narinig niya mula sa likuran. Napayuko siya. Huliin niyo, walang yan! Mabulok ka sana sa bilangguan! Dinarakit ka namin sa salang pagpatay. Limuel Marcos. Bumalik si Yuri sa tapat ng ataon. Umiiyak iyong niyakap habang ibinubulong ang kanyang pangalan. Sana po'y nagustuhan nyo ang mga kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po tayong lahat. God bless po. Hanggang sa muli. Paalam!